Hello everyone and welcome back to my channel. So for this vlog is I'm gonna make uh, another video for my PS Vita. So I was just exploring it uh, a couple of days, and now I I just found out something that very I just found out very something that is very nice and very clear. So parang siya parang talagang na talaga ako doon na I was very surprised. I was very surprised for the game is because hindi ko pa kasi ito na experience dati. So ayun, actually maganda kasi siya kasi may nakita kasi ako dito. So ito pa pala. So nando may napansin kasi ako. So very napaka-smooth talaga ng games niya. At saka I really I actually I really I think this is a good ano bang ibig sabihin nito, parang siya parang ah, siya nung naano ko talaga siya. So talagang napansin ko talaga na napaka-smooth laruin. So actually sa previous vlog ko, 'di ba, gumawa ako ng review, 'di ba? Gumawa ako ng review at saka comparison na rin po sa aking PlayStation Portable. So, yun, 'di ba, yung sa previous vlog ko ay nag-install po ako ng Asphalt Injection. So, hindi ko kasi in-expect na meron palang Asphalt sa PlayStation Vita. So, ngayon ay susubukan po natin. Okay, so actually, grabe, napaka-smooth niya. So, ito, open po natin itong game. Sana hindi mag-crash yung GPU, okay? Kasi minsan nag-crash kasi yung GPU kasi niya eh. Kaya ayun. Yun oh. Grabe, ganda 'di ba? So, ito rin kasi ang napansin ko kasi itong PS Vita nito kasi OLED version kasi ito. So, yan po yung sabi na seller sa akin. Ano ito, tawag dito. Okay? Dito na tayo sa free race, okay? Napaka-smooth talaga niya at saka hindi ko in-expect na ganito pala ang kalabasan. So, normal lang tayo. Okay, normal race lang tayo. So, actually ito, napansin ko talaga ito, napaka-smooth talaga niya. Actually, i-compare mo sa kung napaka-smooth ng Joy-Con niya, napakaganda po ng Joy-Con at saka grabe, hindi ko in-expect kasi doon sa Nintendo Switch ko, either sa Lite or sa aking V2, parang may parang may pagkamatigas talaga yung Joy-Con niya. So ayun, subukan na po natin. Okay, so ito. So okay, dito na pa tayo. So umpisa na po natin. Okay, ayun. Ito pala yung this is the same sa Nintendo Switch. Itong shoulder button yung kailangan mong i-drive. So actually, di ba, napaka-smooth tingnan. So it is so smooth. At saka yung nitros niya ay itong letter O pala. So ayun siya. So once i-click mo ulit, mag-adrenaline na po siya. So ayun siya. Okay. Kasi hindi ko lang paano hindi ko kasi alam ito pang natin. Ito. Okay. Yun ito. Itong inner camera parang nag-drive ka rin, hindi ba? So ayun. Yun siya. Pwede mo siyang palitan ulit, so ibalik mo siya sa dati. So yun, adrenaline
Maganda kasi talaga siya. So, ayun. Yung position ko ay 6 pa rin. Okay, so ang square pala yung ano, drift. Okay, try natin ulit. Yun, okay. Ito kasi yung napansin ko, so talagang ano siya. Kasi pwede kasi ito makonect sa TV. Pwede ito makonect sa TV. So, pero ano, hindi ko wala kasi akong connector para sa TV nito eh. So, ayun. Hindi ko in-expect yung ganito eh. So, napaka-smooth pala niya. So, hindi ko in-expect itong napaka-smooth niya eh. So tatapusin ko lang to. So, ayun. So the game is also really good. So hindi ko in-expect na napaka-smooth pala. At saka kasi OLED kasi ito eh. So hindi kasi OLED yung Switch ko. Version 2 lang kasi yun. At saka yung aking Switch Lite. So kapag ano po, adrenaline ko na naman, yun po siya. Grabe oh. Hindi ko in-expect ganito napaka ano pala ng PS Vita. So PlayStation Vita. So ito pala yung asphalt injection. So grabe oh. So last, okay. Lap 3, okay. Laps 3 na pa tayo. Subukan natin sa Need for Speed kasi meron din kasi akong Need for Speed dito. So at saka meron pa talaga akong video, iba vlog sa PS Vita na ito kasi talagang actually itong PS Vita na ito ay talagang noon pa man ay gusto ko talaga to. So I think high school or college. Wala kasi akong pera pang ipon na pangbili ng PS Vita. So na ano talaga, so gipit pa kasi ako noon. Gusto ko talaga magkaroon ng PS Vita. Actually ang meron sa akin ay yung PlayStation Portable kasi uh, binigay na po yun sa akin yung PlayStation Portable sa ano kaibigan ko. So bisa malilito kasi ako sa D-pad at saka sa Joy-Con kasi. Napaka-smooth ha. So
Talagang grabe, hindi ko in-expect napaka-smooth pala talaga. So mas maganda yung Joy-Con kasi niya kasi the Joy-Con is very good, nice, and also it has a very you can you cannot blame, okay, you cannot blame it is because napakaganda talaga, talaga ng game talaga, napaka actually, honestly speaking, napaka smooth yung niya, napaka smooth. So actually exit ko muna to. Okay, palit tayo. So doon po na tayo sa Need for Speed Most Wanted. So meron ako dito Need for Speed Most Wanted. So okay, at saka himala kasi hindi nag-crash yung GPU niya. So right, so hoping na tuloy-tuloy ito. So kasi minsan kasi ngayon lang ako nakagamit kasi ng isang araw nag-blackout kasi, so walang kuryente. So kaya ayun, ginamit ko at naglaro ako kasi ayun talagang touch to start pala. So akala ko letter X. Okay, you must go back to the live area screen and after application lang ito. So ayun. Okay, para makita din po niyo, so yung kabuuan po ng napaka-smooth ng laro kasi niya. So training mode lang muna ito. Okay. So sa sobrang bilis niyang graphics niya, sa sobrang bilis kasi ng graphics niya, ayos na. So napakaganda talaga yung at hindi mo talaga in-expect na ganito yung kalabasan ng PlayStation Vita. So overall na napakaganda po talaga siya. So may mga updates kasi dito. So updated sa yung homebrew niya, yung modification niya ay nag-a-update pala. So actually overall napakaganda talaga. So okay. So
So actually overall napakaganda talaga ng games at napakaganda talaga kasi napaka-smooth, and also the game is so very the the console is very interesting to play with it. So naisipan ko bakit hininto na PlayStation ang paggawa ng mga handheld console. Actually, napag-iwanan na rin sila, di ba? So, actually siguro nagfo-focus talaga sila sa kanilang home console, di ba? So, yung mga PlayStation 5, right? At saka naglabas din sila ng PlayStation 5 na handheld, 'di ba, na remote lang pala. So, remote lang pala siya ng ano tawag dito? Remote lang pala siya ng PlayStation 5 na home console. So, hindi po handheld console. So, actually napag-isipan ko rin kasi bakit hindi sila gumawa ulit ng handheld console, 'di ba? So, actually napaka-importante kasi ngayon eh. So, into this generation handheld consoles are now getting ready to what is this called getting ready to fight against another handheld console. So actually nag-umpisa talaga sa Nintendo Switch, at hindi nagtagal sumabay na rin po yung Valve Steam Deck. So but hindi pa yan nagtatapos, kasi sumunod na naman yung ano ba yun? Asus ROG Ally, di ba? So, pagkatapos ay naglabas na rin ang Lenovo. Meron po silang Legion Go na handheld console na Microsoft Windows po ang operating system niya. So, pagkatapos ay naglabas na rin naman po ang MSI. So, MSI Flow. Yun po ang bago ngayon. So, actually, hindi lang yan. Nagsilabas na rin po yung mga retro handheld console, just like Anbernic, Miu, Retroid Pocket, at marami pang iba. So talagang talaga na handheld gaming console na ngayon eh. So talagang they are into the market. So that's why PlayStation needs to go back into the handheld console. So at first they have the PlayStation Portable, and next is also they have the PlayStation Go, right? PlayStation Portable Go, and also the PlayStation Vita. So dalawa kasi yung PlayStation Vita, yung meron kasi Slim and Light, meron ding fat, at saka meron ding OLED. So I think tatlo yung PlayStation Vita, at saka yung PlayStation Portable naman I think parang may 4 or 5 versions, right? May 1,000, 2,000, 3,000. I think that's right. And also they also released the PlayStation Portable Go, and also the PlayStation Portable Street version. So talagang marami din pala yung PlayStation na handheld consoles. Is not just an ordinary console. Handheld console muna ako nagsimula sa Nintendo. So and then also gonna also be collecting home console, right? Such like GameCube, Wii U, right? And also Famicom and Entertainment System, and also PlayStation, right? Xbox, right? So if you are a game collector, you just have to risk everything, okay? You just have to risk everything. So katulad nila ng mga ibang just like anybody in the YouTube that I am watching, just like Woods from the Beat 'em Ups, right? And also It Came From a Box, Sergio I Am, and also Wolfden, Bob Wolf, aka Wolfden, and also I think also some tech bloggers, right? Your ABG consumer,
right, and they really into it. So collecting, one thing that one blogger that collect all is also Mr. Who's the Boss. He has everything. He buy every console and handheld console in just one day. So lahat yan binili niya. So Sony, Xbox, and Nintendo. So yan lang kasi yung tatlong mga gaming console. Yan na talaga yung mga gaming console. So wala kasing handheld console yung Xbox. So actually meron ding Pinoy na nagko-collect din ng mga gaming consoles and handheld console, right? Ito si JC Caloy. So shout out to you. So subscriber din ako sa iyo, okay? And then also subscriber din ako sa iyo at saka ayun. Nagustuhan ko yung mga vlogs mo at saka actually I did also an inspiration from you, JC Caloy, kasi maganda yung mga vlogs mo at saka actually yun din ako kumukuha ng idea kung paano gumawa ng gumawa ng vlogs about reviewing handheld games, reviewing gaming console, right? So I think so mas mahaba na yung vlog ko, so dito na po yung magtatapos. And also thank you so much for watching and I hope you enjoy. And also please don't forget to subscribe to my channel, okay? So for more vlogs, gaming gameplays, and also like this one, reviewing handheld consoles and game home consoles, okay? So thank you and see you again in my next video.